ibigay galang sa Diyos na sa timay lalang. Tanay inako niya't hinirang kawang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagmumuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mo kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin. Upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon kay Sabnang katiwala sa palasyo, aalisin kita sa iyong katungkulan at palalayasin sa iyong kinalalagyan. Tatawagin ko sa araw na iyon ang aking lingkod, si Eliakim na anak ni Hilcias. Siya ang pagsusuotin ko ng iyong buong kasuotan. Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging pinakaama ng Jerusalem at ng Huda. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng bahay ni David. Ang kanyang buksay walang makapagsasara at walang makapagbubukas ng ipininid niya. Itatayo ko siyang parang haligi ng tolda. Itatayo ko ng matibay sa isang matatag na lugar. At siya'y magiging marangal na luklukan para sa sambayanan ng kanyang ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Ako, poon, buong pusong aawit ng pasasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ikaw ay tunay na dakila pati iyong kautusan. Nung ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Dakila man ang poong Diyos, mahal din niya ang mahirap. Kumubli may kita niya yaong hambog at pasikat. Ang dahilan nito poon, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarok ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos. Hindi maririp ang kanyang mga panukala at pamamaraan, gaya ng nasusulat. Sapagkat sino ang nakakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? O sino ang naging tagapagpayo niya? Sino ang nakapagpaloob ng anuman sa Diyos para siya na may gantimpalaan? Sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at sa Kanya ang lahat ng bagay. Sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat.
Sumainyong Panginoon, at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, si Juan Bautista kayo. Ang sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi ipinahayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatatag ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. Ang ipahihintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. At mahigpit niyang tinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyuko po muna ang lahat. Sino ako para sa inyo? Ito po ang tanong ni Jesus sa kanyang mga alagad. Sino ako para sa iyo? Sa ating ebanghelyo, ang unang tanong ni Jesus, sino ako ayon sa mga tao? Anong naririnig niyo tungkol sa akin? Ano ang sabi nila? Sino daw ako? At yung mga alagad, nagbigay ng kanilang sagot. Sabi ho ng iba, si Elias kayo. Sabi ng iba, si Juan Bautista daw kayo. Sabi po ng iba, isa kayo sa mga propeta. Mula doon, nagbago bigla ang tanong niya. Kayo naman, sino naman ako para sa inyo? Yung tanong niya na, anong naririnig niyo? Naging personal na yung tanong ni Jesus. Sino ako para sa inyo? At sa linggong ito, parehong tanong din ito sa ating lahat na mga Kristiyano. Ang tanong ni Jesus sa atin, sino ako para sa iyo? Ano ang isasagot mo? At sana ang sagot natin sa tanong ni Jesus na ito ay yung sagot natin na mula sa puso. Hindi ang isasagot natin yung template o narinig natin. Pero sana ang isagot natin kay Jesus yung nandito talaga sa loob natin. Sino si Jesus para sa iyo? At lahat tayo, ito yung unang tanong sa atin bilang Kristiyano. Dito nagmumula ang pananampalataya natin sa pagtatanong, sino si Jesus para sa iyo? Kaya ho, ang paanyaya sa atin bilang Kristiyano, kung kinikilala natin si Jesus na anak ng Diyos, tulad ng pagkilala ho ni Pedro, ang tugon natin ay
pagtalima sa kanyang utos. Hindi ba? Kung kinikilala natin si Jesus Nazareno, na siyang anak ng Diyos, siyang Panginoon natin, handa tayong makinig sa kanyang mga aral at utos. At dahil minamahal natin siya, tumutugon tayo ng may pag-ibig sa kanya. Kaya lahat ng sumusunod kay Jesus, tayo na mga alagad ni Jesus sa panahon ngayon, ano ang tugon natin sa paanyaya lagi ng Diyos sa atin sa buhay pag-ibig? Sana ang maisagot natin, Panginoon, Ikaw ang anak ng Diyos. Ikaw ang susundan ko. Sa iyo ako nakalaan. At mula ho dito sa simpleng pagpapahayag natin ng pananampalataya, sana po ang pagpapahayag natin ay maglaging magdulot ho ng bunga sa ating gawain. Nakikita sa bawat isa ang tagasunod ni Kristo. Nakikita sa ating pamumuhay at sa ating pagtrato sa bawat isa ang ating pagmamahal kay Kristo. Nakikita sa ating pagmamahal sa bawat isa. Kung babalikan po natin ang Ebanghelyo ho ni San Juan, sabi niya, malalaman ng buong mundo na kayo'y mga alagad ko kung magmamahalan kayo. Ito ho yung bilin ni Jesus. At ito din ang tatak ng bawat nananalig at sumasampalataya sa Kanya. Kaya kung ang sagot natin ay, Panginoon, Ikaw ang anak ng Diyos, tulad ng sagot ni Pedro, ang hamon sa atin, maging larawan ng pag-ibig ni Jesus ngayon. Maging larawan ng pagmamalasakit ni Jesus ngayon. Kung mahalaga sa atin si Jesus, kung siya ang ating pag-asa at kinakapitan, ang aral at turo ni Jesus ay lagi nating susundan. Kaya mula sa tanong, ang may tugon din tayo sa tanong ni Jesus. At ang sagot natin ay nakadepende kung sino ba si Jesus talaga para sa iyo. Pero sana ang sagot natin kay Jesus hindi lang galing sa bibig. Ang sagot natin kay Jesus, susundan kita ng buong buhay ko. Magiging larawan ako, Panginoon, ng kabutihan mo sa lahat. Kaya ang laging tanong sa atin, sino ako para sa iyo? Marahil sa ating pananalangin, lalo na sa misang ito, pwede mong ibulong ito kay Jesus. Panginoon, Ikaw ay ang aking blank. Kayong makakasagot niyan, hindi po ako. Kasi ang tanong na ito ay para sa iyo. Sino ako para sa iyo? Tanong ni Jesus. Sana ang itugon natin, Panginoon, Ikaw ang anak ng Diyos. Ikaw ang aking susundan. Ang iyong halimbawa ay ang aking ilalarawan sa pamamagitan ng pagmamahal ko sa kapwa ko. Sa pamamagitan ng pagmamalasakit ko sa kapwa ko, nakikita ng lahat na minamahal kita. Sana ito ang pwede nating isagot kay Jesus.
Sana ito din ang ating tugon kay Jesus sa paanyaya niya na sumunod tayo sa Kanya. Maging larawan ng pagmamahal ni Jesus sa iba. Amen. Magsitayo na po ang Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal ko mga kapatid, inihabili ni Jesus ang susi ng kaharian kay Pedro upang manatili ang mga alagad sa pag-ibig at pagkakaisa. Dumulog tayo sa Ama upang patuloy niyang gabayan ang kanyang simbahan. Ating dumalangin tayo, Ama naming tapat, dinggin mo kami. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Patuloy nawang maging gabay ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga diakono na humulili kay Pedro at sa mga apostol sa sambayanang Kristiyano sa pamamagitan ng pagtuturo at pagsasabuhay ng tamang aral at moralidad. Manalangin tayo. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Tularan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan, si Kristo sa kanyang pagsisikap na labanan at iwaksi ang kapangyarihan, dulot ng kamatayan at kasamaan. Manalangin tayo. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Maisabuhay at maipahayag nawa ng mga guro, mga katikista at mga mag-aaral ang mabuting balita at tanggapin si Kristo bilang batong saligan at haligi ng kanilang pamilya at komunidad. Manalangin tayo. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Makatagpo nawa ng bagong sigla ang mga nawawala ng pag-asa, mga lubos na nangangailangan at mga may sakit sa kanilang pagtitiwala sa Diyos. Gayon din sa kalinga mula sa mga mabuting tao. Manalangin tayo. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Magningning nawa ng walang maliw ang liwanag na hatid ng muling pagkabuhay ni Kristo sa mga kapatid naming yumauna at naghihintay sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Ama, pinatatag mo ang aming pananampalataya sa pamamagitan ni San Pedro at ang kanyang mga kahalili. Igawad mo ang mga biyayang kailangan namin upang lumago kami sa iisang pananampalatayang itinurot, iniwang ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupko, pakundangan sa isang pampalagiang paghahandog. Kaya't sa iyong sambayanang ang iyong pinagkaloob, ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis, na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat.
Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sikat ng umaga, buhos ng ulan,
Announcement. Ipinagbibigay alam po sa lahat na ang pahalik sa likod ng altar ng imahen ng Poong Nazareno ay pansamantala munang nakasara sa kadahilanan na magbibigay daan sa mga gagawing paglilinis at pagsasaayos ng paglalagyan ng imahen. Kaugnay nito, patuloy pa rin naman po ang pahalik sa imahen ng Nazareno. Sa Benedict Building sa Evangelista Street po ang pasukan o daanan. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinaikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayon ipinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makakamtanawan nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may dala-dala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran, bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba